So welcome sa ating episode 1 ng ating Pag-ibig House Journey from foreclosed property to our first rental income property. Sa series na to, ikwento namin kung paano namin acquire yung property from the beginning, kung ano ang ginawa namin. Kasi ang dami na rin nagme-message sa amin, dito sa YouTube, pati sa aming Facebook page, kung paano talaga nangyari or paano kami nakakuha. Kasi nag-post ako one time ng isang reel about doon sa pinapagawa namin na 4-door apartment. Guys, hindi ito tutorial talaga ha, na parang si Google, ganon, or si ChatGPT. Ito ay based lamang sa real experience namin. So, before kasi, I think that was 2021 or 2022. Medyo nawawala na ako sa hindi ko na masyado maalala. Pero sa year na yon hindi pa siya online. Ngayon kasi yung bidding ngayon ay online. So, ang maikikwento ko lang ay yung process before, pero hindi ko na kasi siya masyado ding maalala. Pero let's focus na lang later on kung paano tayo makakapag-bid online. So, itatry din namin kung paano mag-bid online para ma-walk through namin kayo kung paano tayo makapag-bid. Actually, nung una pa lang, gusto na talaga namin mag-try nung pag-ibig for closed property, no? Kasi nakita namin na parang yung dito sa area namin, nung nagsimula ito, mga nasa around 700 something lang or 600,000 something lang yung mga properties dito sa area namin. Tapos, nung tinignan namin siya sa Pag-ibig website, nung time na yon, yung year na yon, ng around 2022 ata or 2023, ang presyo lang nun ay around that range lang. So, pa rin. So, nag-start to mga 2018 ata 2017, no, itong subdivision dito sa amin na gusto naming bilhan. Tapos, 4 years after, parang same pa rin siya sa Pag-ibig. Pero kung dito kayo mismo bibili sa subdivision, parang times 2 na siya or more. So, nakita namin, very maganda yung ganong setup talaga, diba, sa Pag-ibig for closed property. So, naisip namin, why not, diba? Hindi namin siya naisip talaga na super scam, of course. Kasi syempre, that's under the Pag-ibig, government entity, si Pag-ibig, and trusted siya. So, ang ginawa namin, nag-research kami, nakipag-usap kami sa iba't ibang may experience na ganyan. And then, we started na ayusin or mag-check ng mga gusto namin na properties na gusto naming makita na properties na nasa listahan sa website ng Pag-ibig that time. Okay, kasi pinaka-goal talaga namin ng asawa ko ay magkaroon ng mga properties rin habang medyo bata-bata pa. So, naghanap talaga kami noon sa Pag-ibig website. A little educational part, no? So, ano ba tong si Pag-ibig foreclosed? Ano ba tong Pag-ibig foreclosed properties, no? So, bakit siya foreclosed? And then, bakit siya kailangang i-bid? And bakit siya mura? Okay? Ayan. So, ito yung mga bahay na, una, hindi nabayaran ng previous owner. So, tumigil na siya, hindi na siya nagbayad. Kumbaga, syempre sa end ni Pag-ibig, kumbaga, yung communication na yon ay nagsasabi na wala na siyang capacity to pay, una sa lahat, o kaya naman ay ayaw na lang niya talagang bayaran, ayaw na niya sa bahay na yon. Okay? Kasi syempre, bago naman mangyari yon, ilang beses rin i-remind and magpapadala ng letters din si Pag-ibig to remind si mismong first buyer na, uy, ito, tapikin lang kita. Kukunin mo pa ba ito? Pagpapatuloy mo pa ba yung bahay mo dito or hindi na? So, technically, dumating sa point na, okay, stop na, let go na yung bahay. Okay? And then, kapag, syempre, na-let go na, babalik ulit siya kay Pag-ibig, and then si Pag-ibig naman ay ibibenta ulit sa madlang people. Okay? Sa people of the Philippines. So, ang gusto lang ni Pag-ibig ay bumalik sa circulation yung bahay or mga bahay na hindi na nabayaran. So, syempre, kapag hindi nabayaran, alangan naman na doon na lang yung bahay. Syempre, ibibenta talaga ulit yun ni Pag-ibig. Kahit medyo mura na siya or kahit same price lang nung pinakauna na contract price noon. Pero, iba-iba naman. Okay, so,
eto na yung reality. Reality check ng pag-ibig foreclosed properties. Okay? So, listen very carefully. Una, minsan or kadalasan may sira yung mga bahay. Okay? So, itong amin na actually, dalawa ay yung pinagpilian namin. No? So, nakita natin sa website na sa subdivision na to, ito yung mga foreclosed property. So, pinuntahan namin siya. Dalawa yung nagustuhan namin kasi syempre, ang gusto natin walang laman. Kumbaga, walang tao, walang nakatira. Gusto natin yun para hindi na tayo mahirapan magpaalis. Okay? So, sa dalawa na pili namin, nag-bid kami doon kasi walang tao. So, nagustuhan namin yung bahay or yung property na yon kasi una, walang tao. Okay? So, na-confirm namin sa mga kapitbahay na walang tao. Syempre, kausapin mo din yung kapitbahay mo para alam mo kung ano yung history, no, nung bahay. Ayan. And then, ayun. So, ang pipiliin nyo dapat, kasi kadalasan, meron yung mga tao or may nakatira. Pangalawa, malaki na yung sira ng bahay. Siguro napabayaan na. Pero meron namang properties pa rin na konti lang yung sira and napagawa na. Okay, so yun yung mga titingnan ninyo. And then pangatlo, so kung may konting sira, syempre kailangan doon ng renovation. Okay, so hindi lahat ng bahay na makikita nyo sa pag-ibig ay, kumbaga, matitirhan nyo kaagad. Okay, yung pinaka-importante dito ay walang nakatira. Okay? Okay, so yun, pag-uusapan natin sa mga susunod na episodes kasi ikikwento namin kung ano ang nangyari sa binili naming bahay, okay? Sa na-award sa amin. Kasi medyo mahaba siya. As in, sa next episode, ikukwento namin kung ano nangyari. Kasi hindi namin siya agad nakuha, okay? Okay, so sa next na episodes natin, pag-uusapan natin kung paano makahanap ng pag-ibig for closed property, paano mag-house tripping, okay? Kasi kailangan nyo yung tingnan. Paano mag-bid at kung magkano talaga ang gastos. So guys, hindi ito parang overnight okay na ha. Hindi yung parang isang ganun mo lang, andyan na yung bahay ko. Hindi siya ganun. So sa real estate, lalo na dito sa pag-ibig for closed property, kailangan nyo ng tiyaga, kailangan nyo ng pasensya, mahabang pasensya talaga. Tsaka yung dedication at determination ninyo na talagang magkabahay. Kasi walang imposible naman dito sa pag-ibig for closed property. Kasi if you're someone na gusto talaga magkabahay or gustong magkaroon ng rental property in the future, this series ay para sa'yo. If gusto nyo makita yung buong journey namin, yung buong kwento namin sa pagkakaroon ng pag-ibig for closed property, please pa-subscribe and follow nyo yung series natin. Yun lang. Thank you!